Kabanata 2121. Sa opinyon ng mga Pitmaster, ang pagkakaroon kay Severin bilang isang elder ay magdadala ng napakaraming benepisyo. Una, ang isang 7th grade alchemist na nakadestino sa kanilang bundok ay makapagbibigay ng tuloy-tuloy na supply ng mga pil para sa kanilang mga disipulo. Ikalawa, maaaring bahagyang pumabor sa kanila ang pamamahagi ng mga yaman ng sekta. Dahil dito, ang mga Pitmaster ng lahat ng siyam na bundok ay nagmadaling kumbansihin si Severin na sumama sa kanila. Si Miles, ang unang Pitmaster na dumating, ay napagtantong lalong nagiging hindi kaakit-akit ang kanyang alok kumpara sa papataas na mga alok ng iba. Kinabahan siyang lumapit kay Severin at sinabi na kung sasama ka sa 7th Mountain, ibibigay ko sa iyo ang posisyon ng Deputy Pitmaster, 2 spiritual treasure, at 2 7th grade na espiritual na halaman. Bibigyan ka rin ng buong access sa aming mga alchemy resources para sa iyong pangangailangan sa alchemy. Kinutya ng mga Pitmaster sa paligid ang tuso na taktika ni Miles na patamisan ang alok. Alam na alam nila na kakaunti ang yaman ng 7th Mountain dahil nakatuon ito sa swordsmanship. Ganoon din ang naisip ni Daniela, at napilitan siyang igulong ang kanyang mga mata bago kausapin si Severin. Sinabi niya na dahil isa ka na ngayong 7th grade alchemist, perpekto ang iyong kakayahan sa focus ng 6th Mountain na alchemy. Itatalaga kita bilang Deputy Pitmaster, at sinisiguro kung hindi ka magkukulang ng mga espiritual na halaman na magagamit mo sa iyong pagsasanay. Hindi may kakaila na ang 6th Mountain ang pinakamainam na lugar para sa pagpapahusay ng alchemy. Bilang Pitmaster ng 6th Mountain at isang 7th grade medium rank alchemist na nangangasiwa sa alchemy chamber, kaya niyang tiyakin na makatatanggap si Severin ng walang limitasyong mga yaman. Mas alam niya kaysa kanino man kung ano ang tunay na hinahanap ng isang 7th grade alchemist, na mas mataas na antas ng kaalaman o mas dekalidad na 7th grade na mga espiritual na halaman. Sa aspetong iyon, mas nakahihigit ang 6th Mountain kaysa sa lahat ng iba pang bundok na pinagsama-sama. Gaya ng inaasahan, naglabas ng mga ungol ng pagtutol ang ibang Pitmaster sa mga sinabi ni Daniela. Lalo na si Miles na nagngit-ngit sa inis dahil siya ang unang bumati kay Severin. Tumutol siya at sinabi na hindi, nauna akong dumating. Obligado si Severin na pumunta sa 7th Mountain. Si Rowan mula sa 8th Mountain ay mapanuyang tumawa at nagsabi na ano ang dahilan para isipin mong first come, first served ito. Hindi ba dapat may boses si Severin sa desisyong ito? Malugod din siyang tinatanggap ng aming bundok. May isa pang nagsabi na ang 3rd Mountain ay dalubhasa sa wood attribute techniques at may napakaraming mga espiritual na halaman, kaya dapat mo rin kaming isaalang-alang. May sumunod na nagsabi na huwag kalimutan ang 2nd Mountain at mag-aalok ako sa iyo ng 5 7th grade na halamang espiritual at isang 7th grade na pil. Ang eksenang iyon ay tiyak na nakakuha ng atensyon ng mga kalapit na disipulo, na napuno ng inggit nang makita nilang nagtatalo ang siyam na Pitmaster para makuha si Severin. May mga nagsabi na hindi ko inakalang naging 7th grade alchemist na si Severin. May nagsabi rin na siya pa lamang ang pangalawa sa buong sekta. May sumang-ayon na iyon mismo ang dahilan kung bakit desperado na nag-aagawan ang mga Pitmaster para sa kanya. May nagtanong kung kailan kaya ako makatatanggap ng mga alok na 7th grade pills at spiritual treasures. May umamin na ang ikumpara ang sarili kay Severin ay talagang nakapanghihina ng loob dahil nasa sarili niyang antas siya. Ang mga nanunood na disipulo ay napangiti na lamang ng mapait, at hinihiling na sana sila ang nasa kalagayan ni Severin. Ang mga alok ng mga Pitmaster ang pinakanakagulat sa kanila. Habang sinusubukan pa ng mga disipulo na proseso ang nangyari, nagagawa naman ang siyam na Pitmaster para makuha ang pinakaaasam na pabor ni Severin. Tutal, ang kanyang pag-angat bilang 7th grade alchemist ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa buong sekta. Si Daniela, ang Pitmaster ng 6th Mountain at isang kilalang alchemist, ay gumugol ng maraming dekada upang umangat mula sa 6th grade high rank patungong 7th grade. Si Severin naman ay nagawa iyon sa loob lamang ng mahigit kalahating taon. Ang kanyang pambihirang talento ay higit pa sa karapat-dapat sa atensyon ng lahat ng Pitmaster, at ang kanyang kabataan ay nagpapahiwatig ng mas mataas pang potensyal, marahil ay maging isang 8th grade alchemist balang araw.
Ang ganitong uri ng tao ay makakakuha ng respeto kahit mula sa mga Royal Paragon, dahil napakalaki ng benepisyong dulot ng isang 8th grade alchemist. Kaya naman, pinahahalagahan ng lahat hindi lamang ang kanyang mga nagawa kundi pati na rin ang pangakong dala ng kanyang kinabukasan. Kung ikukumpara rito, ang kanyang pag-angat sa level 9 Supreme Saint, bagamat kahanga-hanga rin, ay hindi nagdulot ng parehong kasabikan. 3 sa 5 core disciple ang nakamit na ang pagiging Paragon, kaya mas hindi ganoon kagulat ang tagumpay ni Severin sa aspetong iyon. Naramdaman ni Severin ang pagkalito habang kaharap ang nagtatalong mga Pickmaster, dahil hindi niya kailanman inakalang magdudulot ng ganitong kaguluhan ang kanyang pagunlad. Habang iniisip niya kung paano pinakamahusay na tutugan sa kanila, isang makapal na ulap ng lilang enerhiya ang umikot sa kalangitan, na taglay ang kapangyarihan ng langit at lupa. Mula sa gitna nito ay lumitaw ang isang figure na napapalibutan din ng lilang ulap. Ito ay walang iba kundi si Oscar, ang pinuno ng Grande Uno Sect. Ang kanyang pagdating ay agad na nakatawag ng pansin ng lahat. Bumati ang lahat sa sect leader. Tiningnan sila ni Oscar nang may mabigat na pagkadismaya sa kanyang mukha. Tinanong niya kung nararapat bang mag-away ang mga kagalang-galang na Paragon gaya nila dahil lamang sa isang 7th grade alchemist. Bahagyang lamambat ang kanyang ekspresyon nang humarap siya kay Severin. Sinabi niyang hindi masama at mukhang matagumpay nga itong naging 7th grade alchemist. Napangiti si Severin at sinabing sinuwerte lamang siya. Inilabas ni Oscar mula sa kanyang kasuotan ang isang berdeng token at inihagis ito kay Severin. Sinabi niya na dahil umabot na ito sa 7th grade, itatalaga niya si Severin bilang isang elder ng Alchemy Chamber, at umaasa siyang katanggap-tanggap iyon para sa kanya. Nagulat ang mga Pickmaster. Hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. Nag-alok na sila ng mga prestihiyosong posisyon gaya ng elder at deputy Pickmaster kay Severin, ngunit nalampasan sila ni Oscar sa pamamagitan ng pagbibigay kay Severin ng mataas na posisyon bilang elder ng Alchemy Chamber. Ang posisyong iyon ay may napakalaking kapangyarihan, dahil siya ang mangangasiwa sa pamamahagi ng mga pil at yaman ng buong sekta. Katumbas iyon ng antas ng mga sect elder. Bukod dito, ang pagiging elder ng Alchemy Chamber ay hindi kailanman ibinibigay sa isang disipulo gaya ni Severin. Ang posisyong iyon ay nakalaan lamang sa pinakamahuhusay na alchemist sa hanay ng mga sect elder, at kahit noon, ibinibigay lamang ito matapos ang sect tournament sa elder na may pinakamataas na talento sa alchemy. Tiningnan ni Oscar ang mga nagugulat na tao at nagtanong kung may tutol ba sa kanila. Si Daniela at ang iba pa ay nagmadaling umiling at nagsabing wala silang pagtutol. Naiwan ang lahat ng siyam na Pickmaster na may pait sa kanilang mga bibig. Sa simula, siyam lamang sana sila na nag-aagawan para sa katapatan ni Severin, ngunit nagulo ang lahat nang manghimasok si Oscar, ang pinuno ng sekta. Ang alok niya ay hindi lamang pagiging isang karaniwang elder, kundi ang pagiging elder ng Alchemy Chamber na ang antas ay kapantay mismo ng sa kanila. Hindi lamang si Severin ang pinakabatang 7th grade alchemist sa kasaysayan ng Grande Uno Sect, kundi siya rin ang pinakabatang elder ng Alchemy Chamber. Sa puntong iyon, wala nang ibang magawa sina Miles, Daniela, at ang iba pa kundi magbigay ng kanilang pagbati. Binati nila si Severin sa pagiging elder ng Alchemy Chamber. Habang tinitingnan ni Severin ang ngiti ni Oscar at pinakikinggan ang mga pagbati ng mga Pickmaster, huminga siya ng malalim at marahang tinanggap ang token. Napagtanto niyang marahil siya ang unang disipulo sa kasaysayan ng Grande Uno Sect na naging elder ng Alchemy Chamber. Pinigilan niya ang kanyang pananabik at magalang na yumuko kay Oscar, sabay pasasalamat sa kanyang kabaitan. Kung hindi nakialam si Oscar, naniniwala si Severin na maaaring nagtalo pa sina Miles at ang iba ng maraming oras. Dahil sa pagkakatalagang iyon, napante ang kanyang antas sa mga Pickmaster, at mukhang nasiyahan si Oscar nang tanggapin ni Severin ang token. Sinabi ni Oscar na ngayong opisyal na siyang ginawang elder ng Alchemy Chamber, tapos na ang kanyang tungkulin doon. Pagkatapos nito, umalis si Oscar sa isang sinag ng liwanag, iniwan sina Miles at ang iba pang Pickmaster na tahimik na nakatingin. Dalawang pangunahing dahilan kung bakit nila gusto si Severin. Ang una ay ang mga benepisyong maaaring makuha mula sa isang 7th grade alchemist sa anyo ng mga sangkap sa alchemy na malamang ipagkaloob ng sekta.
Ngayong si Severin ay naging elder ng Alchemy Chamber, epektibo na niyang kontrolado ang pamamahagi ng mga pil sa buong sekta. Ang kanyang katayuan ay kapantay na nila, at kailangan na nilang dumaan sa kanya kung nais nilang humiling ng mga Paragon level na pil. Nagbigay ang siyam na Pickmaster ng kanilang pagbati na may pilit na mga ngiti bago isa-isang umalis. Habang naghahanda ng umalis si Leshun mula sa Fifth Mountain, sinabi niya kay Severin na dalawin ang Fifth Mountain kapag may oras siya. Narinig iyon ni Miles at inis na tiningnan si Leshun, at sinabing dapat ay tinatawag na siyang elder. Pagkatapos ay humarap siya kay Severin na may ngiti at sinabing malugod siyang tinatanggap ng Seventh Mountain at magiging maganda kung maaari niyang turuan ang ilang hindi gaanong talented na mga disipulo ng tamang paraan ng swordsmanship. Marahang nagreklamo si Leshun sa walang kahihiyang asal ni Miles, ngunit alam din niya na kapantay na niya si Severin. Ang katayuan ng isang 7th grade alchemist ay kapantay ng isang Paragon, at may potensyal pa si Severin na umabot sa mas mataas na antas dahil sa kanyang kabataan at talento. Maaaring dumating ang araw na siya ay maging isang 8th grade alchemist, isang record na hindi pa nalalampasan sa South Sky maliban sa dating sect leader. Sa ganitong potensyal, kahit ang mga Royal Paragon ay kailangang magpakita ng respeto sa kanya. Wala namang mawawala kay Leshun kung magbigay siya ng kaunting papuri. Dahil dito, humarap siya kay Severin at sinabing tama ang sinabi ni Miles at tatawagan na niya itong Elder Severin, at inanyayaan din siyang bumisita sa Fifth Mountain. Napatawa si Severin at sumang-ayon. Matapos magpaalam sa siyam na Pickmaster, pabalik na sana si Severin sa Pearlite Island nang makarinig siya ng sunod-sunod na paghingal ng pagkagulat. Tumingin siya sa gilid at nakita ang isang grupo ng mga disipulo mula sa 7th at 6th Mountains na nagtipon malapit doon. Lahat sila ay naakit ng kaguluhan. Ang 7th at 6th Mountains ang pinakamalapit sa Pearlite Island, at humigit kumulang 100 disipulo, kapwa lalaki at babae, ang nakatingin kay Severin ng may halong pag-usisa at paghanga. Lahat ay nanlaki ang mga mata sa pagkabigla, ngunit mabilis itong napalitan ng sunod-sunod na pagbati nang makita nilang tumingin si Severin sa kanilang direksyon. Isa-isa nila siyang binati. Tumango si Severin bilang tugon at tumalikod upang muling pumasok sa Pearlite Island. Nang mawala na siya sa paningin, nagsimula ang sunod-sunod na bulalas mula sa mga disipulo. Ito na yata ang unang beses sa ating sekta. Siya ang pinakabatang 7th grade alchemist sa kasaysayan at ang pinakabatang elder ng Alchemy Chamber. Ganito ba ang isang tunay na henyo? Wala pang isang taon mula nang sumali siya sa sekta, ngunit napakalayo na nang narating niya sa cultivation at alchemy. Kung kalahati lang ng talento niya ang mayroon ako, gigising ako araw-araw na may ngiti. Huwag ka nang magkumpara. Napatay niya si Uzer na isang level 9 Supreme Saint kahit level 7 Supreme Saint pa lamang siya noon. Ikaw ba, kaya mo bang pabagsakin ang isang level 5 Supreme Saint kahit level 3 ka pa lang? Paano siya naging sobrang talented gayong sabay lang naman kaming pumasok sa sekta? Hindi mo ba alam na laging may mas malakas at mas magaling kaysa sa atin? Habang puno ng inggit at paghanga ang mga lalaking disipulo, ibang klaseng pagkasabik naman ang bumalot sa mga babaeng disipulo. Hindi mabilang na mga matang puno ng paghanga ang nakatuon sa papalayong anyo ni Severin. Si Severin ang lalaking pinapangarap ko. Kahit may 4 na asawa na siya, ang talento niya ay siguradong magdadala sa kanya ng katanyagan sa buong South Sky at marahil pati sa buong Blue Realm. Maaari naman siyang magdagdag pa ng ilang asawa. Sang-ayon ako riyan. Nagtataka ako kung anong klaseng babae ang gusto niya. Mapapansin kaya niya ako. Siguradong mapapalingon ko siya. Isa pa, maganda naman ako. Tumigil ka nga. Ang mga humahanga sa akin ay kayang pumila mula rito hanggang 7th Mountain. Patunay iyon ng kagandahan ko. Sigurado akong ako ang tipo niya. Paano mo ako hahamunin? Mauuna siyang mahulog sa akin. Nang gagalaiti ang mga lalaking disipulo nang makita nilang ang karaniwang malamig na mga babaeng disipulo ay nakikipagtalo ng buong sigasig tungkol sa mga kagustuhan ni Severin. Pakiramdam nila ay nasasakal sila, nasasaktan ang loob, at tuluyang nadurog ang kanilang kumpiyansa sa laki ng agwat sa pagitan nila at ni Severin. Samantala, pabalik sa Pearlite Island, inanunsyo ni Severin ang kanyang bagong katayuan bilang elder ng Alchemy Chamber,
na nagdulot ng alon ng kagalakan sa buong sekta. Kumikinang sa pagmamalaki at pagmamahal ang mga mata ni Diane para sa kahangahangang tagumpay ng kanyang asawa. Si Gilda naman ay punong-puno ng paghanga. Nakiisa rin sa kasiyahan sina Sheila at Sofia. Ngumiti si Felipe at nagpahayag na kailangan nating ipagdiwang ang dobleng tagumpay ni Severin ngayong araw. Naging 7th grade alchemist siya at itinalaga bilang elder ng Alchemy Chamber. Sisikapin kong tipunin ang mga sangkap para sa ating handaan. Ang napakahalagang okasyon na ito ay nararapat ipagdiwang. Pumalakpak si Celine sa tuwa at masiglang sumigaw. Ang kanyang pagiging parang bata ay nagdulot ng mga ngiti sa lahat ng nasa silid, at agad nang nagsimula ang paghahanda para sa handaan. Kabanata 2125. Pagsapit ng gabi, umalangaw ang tawanan at kasiyahan sa buong pangunahing bakuran ng Pearlite Island. Nagtipon si Severin, ang kanyang mga asawa, kasama sina Woolrich at ang grupo ng mga elder sa paligid ng naglalagablab na bonfire. Marami silang inihaw na karne na pinagsaluhan, at may kasamang spiritual wine upang dagdagan ang kasiyahan ng salo-salo. Nakasuot si Diane ng puting bestidang kasing puti ng nyebe na bumagay sa kanyang maayos na hubog. Ang kanyang mukha ay kuminang na parang pinong porselana kahit walang kolorete, at ang kanyang itim na buhok ay inayos sa isang malinis na bun na may palamuting hairpin. Kumikislap ang kanyang kristal na hikaw sa liwanag ng apoy, at mistula siyang isang anghel na lumabas mula sa isang banal na pintura. Nang kumagat siya sa inihaw na karne, agad na sumabog ang katas at malakas na spiritual energy sa kanyang panlasa. Tumango siya sa tuwa at nagsabing napakasarap pa rin ang inihaw na karne ni Severin. Sumang-ayon si Gilda at sinabing matagal na rin mula nang huli nilang matikman ang espesyal na inihaw na karne ni Severin. May nakapatong na mapusyaw na asul na kapa sa kanyang ginintoang bordado na kasuotan, at may berdeng palamuting palda hanggang baywang. Ang kanyang paghanga kay Severin at ang pulang kolorete sa labi ay nagbigay sa kanya ng mas kaakit-akit at mas matatag na anyo. Dahil sa init ng apoy, mas lumitaw ang kanyang natural na bango, at ang kabuuan ng kanyang itsura ay nagmistulang isang magiting na bayani. Ngumiti si Severin at sinabi na kumuha pa sila ng marami dahil papasok na naman siya sa seclusion pagkalipas ng 2 araw. Plano niyang italaga ang sarili sa pagsasanay ng The Book of True Void Enlightenment at hangarin ang Paragon level. Alam niyang hindi magiging madali ang landas na iyon, dahil upang maagaw ang gantimpala mula kina Carl, Spencer, at Riley, kakailanganin niya ang lakas na lampas sa level 9 Supreme Saint. Sa kabutihang palad, may 2 buwan pa bago ang torneo. Saglit na natahimik sina Diane at ang mga babae nang marinig nilang maghahanda si Severin para sa seclusion. Malakas na tumawa si Felipe at itinaas ang kanyang baso. Sinabi niyang magbigay sila ng tagay para kay Severin at hilingin ang maayos na breakthrough, at nawa ay maabot niya ang Paragon level bago ang torneo. Masiglang nagtagayan ang lahat at sabay-sabay na itinaas ang kanilang mga baso para kay Severin. Makalipas ang ilang sandali, sumilip ang buwan sa pagitan ng mga sanga at nagbigay ng pilak na liwanag sa kanilang lahat. Hating gabi na nang matapos ang inuman, at magalang na nagpaalam sina Felipe at ang iba pa. Matapos maligo, nagtungo si Severin sa silid ni Sheila at marahang kumatok sa pinto. Dahan-daang bumukas ang pinto at bumungad si Sheila na nakasuot ng puting kasuotan. Bahagyang namumula ang kanyang balat dahil kagagaling lang din niya sa paligo, at ang kanyang maayos na kilay ay bumabalangkas sa kanyang maliwanag na mga mata. Basa pa ang kanyang buhok, at may maliliit na patak ng tubig sa kanyang noo. Napangiti si Severin sa kanyang nakita at isinara ang pinto sa likuran niya habang pumapasok. Sinabi niyang samahan siya nito ngayong gabi. Nang makita ni Sheila ang ngiti ni Severin, alam na niya ang maaaring mangyari kung papasukin niya ito. Namula siya, at halatang nag-aalinlangan. Bigla niyang naalala ang isang bagay, kaya mariin siyang umiling at sinubukang itulak palabas si Severin. Sinabi niyang sandali muna dahil naroon si Sofia kasama niya. Doon napansin ni Severin ang tunog ng dumadaloy na tubig mula sa banyo. Maya-maya, narinig ang mausisang boses ni Sofia na nagtatanong kung may nangyayari ba at kung naroon ba sina Diane at Gilda. Nalaman ni Severin na naroon din si Sofia, at bahagya siyang napangiti. Hindi na siya umatras at pinigilan si Sheila na itulak siya palabas ng silid.
Nang maramdaman ni Sheila ang malakas na enerhiya ni Severin, namula ang kanyang mukha. Dinala siya ni Severin sa loob at isinara ang pinto gamit ang isang depensibong pormasyon. Napailing si Sheila at marahang nagreklamo sa pagiging pilyo ni Severin. Pumasok sila sa banyo kung saan naroon si Sofia, na nagulat sa biglaang pagdating nila. Sinubukan ni Sheila na magpaliwanag, ngunit huli na ang lahat. Lumipas ang gabi at sumikat ang araw kinaumagahan. Umalis si Severin sa silid na may maaliwalas na pakiramdam at malinaw ang isipan. Nagpunta siya sa bakuran at nag-ehersisyo sandali bago pumasok sa kanyang silid ng pagsasanay. Umupo siya sa enlightenment mat at inilabas ang lilang plaka na nakuha niya mula sa mga guho ni Wildfire. Alam niyang sapat na ang Grande Uno Treasured Notes upang umabot sa antas ng Paragon, ngunit hindi ito angkop para sa mabilis na breakthrough. Kung nais niyang maabot ang Paragon level sa loob ng 2 buwan, kailangan niya ng mas makapangyarihang pamamaraan tulad ng The Book of True Void Enlightenment. Ang aklat na ito ay nilikha ng maalamat na Royal Paragon na si Wildfire. Nakatuon ito sa pagpapaunlad ng dugo, enerhiya, at asensya hanggang sa sukdulan, bago patatagin ang primal spirit upang umabot sa antas ng Paragon. Hindi tulad ng karaniwang paraan ng pag-uugnay sa kapangyarihan ng langit at lupa, mas mabilis at mas malakas ang landas na inaalok ng The Book of True Void Enlightenment. Inisip ni Severin na sapat na ang 2 buwan na natitira upang maunawaan ang mga pundasyon ng aklat. Ipinukos niya ang kanyang divine senses sa plaka at sinimulang unawain ang nilalaman nito. Unti-unti niyang inaral ang mas malalalim na detalye ng pamamaraan. Makalipas ang 2 araw, nang lubos na niyang maunawaan ang mga nilalaman ng The Book of True Void Enlightenment, sinimulan na niya ang aktwal na pagsasanay. Bumuo siya ng mga sail gamit ang kanyang mga kamay at pinakawalan ng kapangyarihan ng langit at lupa sa kanyang katawan. Umalimpuyo ang ginintuang dagat ng enerhiya sa kanyang energy core, at nagsimulang magtipon ng spiritual energy mula sa lahat ng direksyon, na bumalot sa Pearlite Island sa isang umiikot na ulap. Dahil madalas nang mangyari ang ganitong mga senyales, halos hindi na ito ikinagulat ng mga disipulo sa mga kalapit na bundok. Sa loob ng silid ng pagsasanay, nalukuban ng gininto ang liwanag ang katawan ni Severin habang nakaupo siyang nakakrus ang mga paa sa sahig. Napakalaking dami ng spiritual energy sa paligid ang umiikot sa kanya at bumubuo ng isang gininto ang anyo. Ang kapangyarihan ng pilosopikal na kasulatan ay patuloy na umaagos mula sa kanyang katawan, at ang kanyang aura ay kasing dakila ng isang mataas na bundok. Habang nagpapatuloy ang kanyang pagsasanay, ang puyo ng spiritual energy sa itaas ng Pearlite Island ay lalong lumakas at nagmistulang isang bagyo. Nang makita iyon ng kanyang mga asawa at ng grupo ni Woolrich, alam nilang lalo pang lalaki ang agwat ng kanilang lakas kay Severin. Nakatayo si Felipe sa gitna ng bakuran habang pinagmamasdan ng puyo, na may halong saya at pait ang kanyang ngiti. Nasabi niyang mukhang muli na namang nagdudulot ng malaking kaguluhan ang pagsasanay ni Severin, at naniniwala siyang tiyak na lalong tataas ang antas ng kanyang cultivation kapag lumabas ito mula sa seclusion. Batid na batid ni Felipe ang pambihirang talento ni Severin sa pag-abot ng mas mataas na antas. Ang kakayahan nitong mag-breakthrough ng tila napakadali ay tunay na kahanga-hanga. Napatawa si Woolrich at umiling. Hindi raw siya umaasa ng mas mababa pa kay Severin. Sumang-ayon ang lahat na may pilit ng ngiti. Sa katunayan, ang ganitong mga kababalaghan ay tila naging karaniwan na simula nang dumating si Severin sa Pearlite Island. Sa sandaling iyon, nagbigay si Samuel ng paalala. Sinabi niyang dapat na rin silang pumasok sa seclusion dahil hinding-hindi nila maaabutan si Severin kung hindi sila patuloy na magpapalakas. Matapos iyon, mabilis siyang bumalik sa kanyang silid upang maghanda para sa seclusion. Bagamat itinuturing na karaniwan lamang ang talento ni Samuel sa loob ng sekta, malaki ang kanyang inunlad sa nakalipas na 6 na buwan sa tulong ng mga pil na pinino ni Severin. Matagumpay niyang naabot ang perpektong yugto ng Level 3 Supreme Saint, at malapit na rin niyang maabot ang Level 4. Ang ganitong bilis ng pag-unlad ay maituturing ng nasa mataas na antas kung ikukumpara sa karamihan ng mga elite disciple ng sekta. Marami sa kanila ang kakarating pa lamang sa Level 3, habang ang iba ay hirap pa rin sa Level 2. Nang umalis si Samuel, nagsalita si Woolrich at sinabing papasok na rin siya sa seclusion.
Marahil daw ay magtagumpay siyang mag-breakthrough patungong level 4 Supreme Saint. Pagkasabi nito, tumalikod din siya at umalis. Nagkatinginan ng mga asawa ni Severin at ang natitirang mga elder, at sinimulan na rin nilang maghanda para sa kanilang sariling seclusion. Dahil sa crystal spring pills na pinino ni Severin, nagpasya silang subukang itaas ang kanilang antas. Kahit alam nilang imposibleng mahabol si Severin, malaking pakinabang na rin kung makakaangat man lamang sila ng kalahating hakbang. Di naglaon, ang dating mataong Pearlite Island ay naging tahimik. Bukod sa puyo sa itaas ni Severin, may 8 o 9 puyo ang lumitaw sa kalangitan. Natural nitong nakuha ang pansin ng mga disipulo sa mga kalapit na bundok, ngunit sanay na sila sa ganitong mga pangyayari kaya halos hindi na sila nagulat. Mabilis na lumipas ang 5 araw. Ang mga puyo sa itaas ng Pearlite Island ay lalong tumindi at naging isang nagngangalit na buhawi na tila marahas na sumisipsip ng spiritual energy mula sa ilang milyang saklaw sa paligid. Kasunod ng isang malakas na pagsabog, isa sa mga puyo ang biglang umikot ng marahas at naglabas ng isang sinag ng liwanag na bomb-alot sa isla. Hindi kalayuan sa bakuran, isang malakas na hangin ang nabuo sa silid ni Samuel. Lumabas siya na may mapulang kutis at maayos na paghinga. Ang kanyang aura ay mas naging matatag at malakas, tanda ng kanyang matagumpay na pag-breakthrough. Ang tagumpay ni Samuel ang nagsilbing mitya ng sunod-sunod na pagbabago. Hindi nagtagal, mas marami pang breakthrough ang naganap sa Pearlite Island. Matapos ang mga breakthrough, ang kalangitan sa ibabaw ng isla ay umikot sa makukulay na enerhiya ng Level 4 Supreme Saint, na pumuno sa paligid ng sari-saring kulay. Sa loob ng silid ng pagsasanay, si Severin na lubos na nakatuon sa The Book of True Void Enlightenment ay pansamantalang uminto nang maramdaman niya ang pagbabago ng mga aura sa labas. Nang mapagtanto niyang umabot na sa level 4 sina Samuel at ang iba pa, napuno siya ng pagtataka at tuwa. Ang pinakanakagulat sa kanya ay si Samuel ang unang nag-breakthrough. Dahil bahagyang mas mataas ang antas ng mga babae kaysa kay Samuel, at pareho naman ang antas nila ni Woolrich, inaasahan niyang si Woolrich sana ang mauuna. Hindi niya inasahan na si Samuel ang magbubukas ng daan. Sa isang mabilis na sulyap sa buong isla, nakita ni Severin na malapit na ring mag-breakthrough sina Woolrich, Diane, at ang iba pa. Tumanggo siya ng may kasiyahan at ibinalik ang kanyang atensyon sa The Book of True Void Enlightenment. Samantala, sa loob ng silid ni Diane, mariing nakapikit ang kanyang mga mata habang ang kanyang katawan ay naglalabas ng maliwanag na liwanag. Mistula siyang isang dalagang makalangit na bumaba mula sa siyam na langit. Ang kanyang antas bilang Level 4 Supreme Saint ay patuloy na tumataas, at lalong lumalakas ang aura na nagmumula sa kanya. Pagkalipas ng kalahating araw sa ganoong kalagayan, marahan siyang bumigkas ng salita na hudyat ng pagsisimula. Bahagyang nanginig ang kanyang katawan, at may mahina ngunit malinaw na pagputok na umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang bagzo ng spiritual energy ang pumasok mula sa lahat ng direksyon, dahilan upang biglang tumaas ang kanyang antas. Sa loob lamang ng ilang sandali, umabot ito sa perpektong yugto ng level 4, at tuluyang umangat sa level 5 Supreme Saint. Isang malakas na pag-alon ang umalangaw-ngaw sa hangin dahil sa biglaang pagtaas ng kanyang aura, na nagbunsod ng isang napakalakas na bagzo ng hangin. Pagkalipas ng 2 araw matapos ang breakthrough ni Diane, nakamit din nina Woolrich at Felipe ang kani-kanilang breakthrough at naging level 4 Supreme Saints. Dahil sa lakas ng Crystal Spring Pills at sa saganang spiritual energy ng Pearlite Island, mabilis ding sumunod ang breakthrough nina Gilda, Sheila, at Sophia. Ang 3 babae ay sabay-sabay na umangat sa level 5 Supreme Saint. Ang sunod-sunod na breakthrough na ito ay agad na naging usap-usapan sa buong sekta. May mga nagtatanong kung ano raw ang nangyayari sa Pearlite Island at bakit napakaraming breakthrough ang nagaganap. May iba namang nagtataka kung sinadya ba ang tamang tiyempo ng lahat ng ito. May mga napaungol sa inggit, and sinasabing matagal na silang nasa sekta ngunit level 3 Supreme Saint pa rin. May umamin na napakalaki ng agwat sa pagitan nila at ng mga nasa Pearlite Island. Naiintindihan nilang mahirap talagang mahabol si Severin dahil isa itong henyo, ngunit kahit ang mga taong malapit sa kanya ay napakabilis ding umunlad.
May nagsabi ring narinig nila kung gaano kabukas palad si Severin sa mga tao roon, dahil namimigay siya ng 6th grade pills tulad ng Crystal Spring pills ng parang wala lang. Sino nga ba ang hindi mabilis mag-breakthrough sa ganoong klaseng yaman? May napabulalas na napakahalaga ng mga Crystal Spring pills at tila ba candy lamang ang turing ni Severin sa mga ito. Napuno ng inggit ang mga disipulo nang malaman nila ang natatanging pagtrato sa mga nasa Pearlite Island. Gayunman, napatahimik sila nang mapagtantong si Severin ay isang 7th grade alchemist at ang nag-iisang elder ng alchemy chamber sa buong sekta. Isang pribilehiyo yun na dahilan kung bakit halos bawat disipulo ay nangangarap na maging bahagi ng Pearlite Island. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Balot si Severin ng umiikot na bugzo ng spiritual energy sa loob ng silid. Wala siyang kamalay-malay sa inggit na kumukulo sa mga disipulo ng sekta. Inilabas niya ang kanyang divine senses patungo sa mga nakamit ang breakthrough, at labis siyang nasiyahan sa kanyang nakita. Hindi niya inakalang sabay-sabay silang lahat magbe-breakthrough, na naisip niya nang may bahagyang gulat. Balak pa sana niyang tulungan sina Felipe at ang iba pa matapos niyang maabot ang Paragon stage, pero mukhang maayos naman ang kanilang pag-usad kahit wala ang kanyang tulong. Binawi niya ang kanyang tingin at nagpasya sa sarili. Kung nag-breakthrough na sina Felipe at ang iba pa, hindi siya pwedeng mapag-iwanan. Kailangan niyang ipagpatuloy ang pagbabasa ng The Book of True Void Enlightenment, tipunin ang lakas ng langit at lupa, at simulan ang pagpapanday ng kanyang kaluluwa. Dahil sa matibay niyang desisyon, pinakalma ni Severin ang kanyang sarili at mabilis na bumuo ng sunod-sunod na masalimuot na hand seals. Ang paikot-ikot na spiritual energy ay pumapasok at lumalabas sa kanyang katawan sa bawat paghinga. Sa bawat hinga, lalo pang lumalakas ang kanyang aura, at mas nag-aalab ang enerhiya sa loob niya habang umiinit ang kanyang dugo. Makalipas ang ilang araw, nakamit na ni Severin ang maliit na tagumpay sa pag-unawa sa The Book of True Void Enlightenment. Ang dating maninipis na enerhiya sa kanyang energy core ay naging isang makapal at matingkad na sinag na kasing kapal ng baston. Ang kanyang aura ay umangat mula sa initial stage level 9 Supreme Saint patungo sa perfect stage level 9 Supreme Saint. Hindi kasing engrandi ng mga nakaraang pagkakataon ang naging epekto ng breakthrough na ito, ngunit ang napakalaking vortex ng spiritual energy na hinigop ng kanyang pagsasanay ay tuluyang na-absorb. Ang lakas ng kanyang dugo at enerhiya ay parang isang nagngangalit na dragon, na tila kayang tupukan ng mundo sa init ng kanyang kapangyarihan. Hindi pagmamalabas na sabihing ang lakas ng kanyang dugo at enerhiya lamang ay may bigat na daan-daang libra. Kahit ang simpleng paghinga niya ay nagdudulot ng malakas na pagputok ng hangin. Bahagyang yapak lamang ay nagpapayanig sa lupa, at ang paglakas ng kanyang dugo at enerhiya ay nakaapekto rin sa kanyang divine body. Mas lumakas ang kanyang mga kalamnan, at ang kanyang balat ay may bahagyang kintab na parang metal. Bawat butas ng kanyang balat ay naglalabas ng liwanag na mas matindi pa kaysa sa mga halimaw na nasa kaparehong antas ng Supreme Saint. Kung titingnan siya mula sa malayo, aakalain ng iba na isa siyang makalangit na nilalang na bumaba mula sa langit. Inilabas ni Severin ang kanyang Scarlet Sky Sword at bahagyang tinamaan ang kanyang daliri ng talam. Inaasahan niyang dudugo siya, ngunit isang puting marka lamang ang lumitaw sa kanyang balat. Mas malakas na ako kaysa sa dragon ngayon, sabi niya nang may kasiyahan. Ang breakthrough na ito, kasama ang kaalamang nakuha niya mula sa The Book of True Void Enlightenment, ay nagbigay daan upang ang kanyang pisikal na katawan ay tumibay na parang isang spiritual treasure. Ngunit simula pa lamang iyon ng mga pagbabago sa kanyang katawan. Pinigil niya ang kanyang pananabik at agad na itinutok ang kanyang divine senses sa kanyang energy core. Ang gintong lawas sa loob nito ay lumawak ng hindi masukat, at ang kalangitan sa ibabaw nito ay puno ng sword energy. Ang banayad na sword wheel na nagmumula rito ay may nakakapanikip na talas. Sa itaas nito ay parang isang paraisong mabituing kalangitan, kung saan ang hindi mabilang na mga bituin ay tila umiikot na parang Milky Way. Sa pamamagitan ng kanyang pagsasanay, ang liwanag ng mga bituin ay nagiging mumunting hibla ng lakas ng langit at lupa. Pinuno ng lakas ang kanyang katawan at primal spirit,
at mas lalo pang lumalim ang kanyang pag-unawa sa daan ng cultivation. Nang bawiin niya ang kanyang tingin, malalim siyang huminga at nagsabi na ang Perfect Stage Level 9 Supreme Saint na ito ay malamang ang huling breakthrough niya sa loob ng mahabang panahon. Kabanata 2130. Ang pag-abot sa Paragon ay hindi kasing simple ng mga breakthrough sa loob ng Supreme Saint. Nangangailangan ito ng malalim na pag-unawa sa mundo at kakayahang pagdugtungin ng langit at lupa. Karamihan sa mga Supreme Saint ay nagsisimulang mag-ipon ng lakas ng langit at lupa kapag naabot na nila ang level 9. Kapag patuloy na naiipon ang lakas na iyon, ginagamit nila ang kanilang primal spirit upang unawain ang mundo at tuluyang pagdugtungin ang langit at lupa. Ang hakbang na iyon pa lamang ay maaaring tumagal ng maraming taon, minsan ay umaabot pa ng ilang dekada. Ang 7th grade peel ay nagpapataas lamang ng tsansa ng tagumpay, ngunit hindi nito ginagarantiyahan ang breakthrough. Ngunit si Severin ay may malinaw na kalamangan. Ang likas niyang pagiging tugma sa lakas ng langit at lupa, kasama ang The Book of True Void Enlightenment, ay nagbigay sa kanya ng katawang kasing tibay ng dragon. Dahil dito, kaya niyang humawak ng mas malaking lakas kumpara sa karaniwang mga cultivator. Bukod pa roon, napakalaki rin ang naitulong ng cultivation exercise sa pagpapanday ng kanyang primal spirit, kaya mas bumilis ang kanyang posibilidad na mag-breakthrough kaysa sa iba. Sa pag-iisip na iyon, tumayo si Severin mula sa kanyang banig at iniunat ang kanyang baywang. Isang sunod-sunod na pagkalutong ang umalangaw sa loob ng kanyang katawan, at isang simpleng suntok lang sa hangin ay sapat na upang magpadala ng malakas na puwersa na nagdulot ng nakakabinging pagsabog ng tunog. Ang shockwave ay lumikha ng butas na kasing laki ng kamao sa pader ng training room at hindi pa agad huminto. Pagkatapos dumaan sa pader, winasak pa nito ang estruktura ng bato 10 talampakan ng layo sa courtyard, na naging alikabok. Napangiti si Severin nang may labis na kasiyahan at nagsabi na pakiramdam niya ay kaya na niyang labanan ang isang level 2 Paragon gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Bagamat isa pa rin siyang level 9 Supreme Saint, ang pisikal niyang lakas ay maihahambing na sa isang tunay na dragon. Dahil sa exercise, lubos na napahusay ang kanyang primal spirit, na naging napakapino at masensin. Ang isa pang level 9 Supreme Saint ay malamang na hindi makatatagal ng 2 galaw laban sa kanya. Kumpiyansa siya na kaya pa niyang patayin kahit ang isang Paragon na kaka-breakthrough pa lamang. Huminga siya ng malalim at pinigil ang kanyang saya bago lumabas ng silid. Hindi siya nagtagal sa courtyard dahil alam niyang kalahating buwan na ang lumipas habang siya ay nasa seclusion. 2 buwan na lang ang natitira bago ang torneo, at alam niyang halos imposibleng mag-breakthrough sa Paragon sa natitirang panahon kahit pa mayroon siyang The Book of True Void Enlightenment. Kaya napagpasyahan niyang ang susunod niyang hakbang ay ang Alchemy Tower. Balak niyang linisin ang 8 palapag at makuha ang espesyal na furnace na magpapahintulot sa kanya na mag-refine ng mas mahusay na 7th grade pills. Agad niyang isinakatuparan ang ideya, binati ang kanyang mga asawa, at lumipad patungo sa 6th Mountain. Dahil sa kanyang Perfect Stage Level 9 Supreme Saint Attainment, ilang hinga lamang ang inabot bago niya marating ang Alchemy Tower mula sa Pearlite Island. Paglapag niya mula sa bahaghari, naglakad siya sa mataong lugar at dumiretso sa pasukan, hindi pinapansin ng mga disipulong tumatawag sa kanya nang makita ang kanyang pagdating. Binabati siya ng ilan bilang Elder Severin, ang iba naman ay humihiling na i-refine niya sila ng Crystal Spring Peel, habang may mga gusto lang talagang mapalapit sa kanya. Ngunit hindi niya sila pinansin at diretso siyang pumasok sa Alchemy Tower. Ilang sandali pa, tuluyan na siyang nawala sa kanilang paningin. Pagpasok niya sa loob, biglang nagbago ang kanyang paligid at muli niyang natagpuan ang kanyang sarili sa 7th palapag.